Ito yung maikling kwento ng buhay namin nung lumipat kami sa isla ng Siargao. Siguro tumatak sa isip ko nung nag-pandemic sa Maynila kasi laging hinahanap ng puso ko at isip ko yung simpleng buhay. Kaya napagdesisyonan ko lumipat sa probinsya sa isang munting isla, iniwan yung mga nakasanayan, iniwan pati matatagal ng mga kaibigan at ang mga luho na nasa Maynila. Madaming nagsabing hindi ko daw kakayanin, mahirap daw. Pero para sa akin, kung ang kapalit ay payapang buhay, worth it. Siguro napagod na rin ako sa Maynila sa sobrang traffic. Nakaka-stress kahit wala ka namang dapat ika-stress. Puro trabaho, bahay, trabaho, ulit-ulit lang. Siguro nga hindi na para sa akin yung ganong setup ng buhay. Pero hindi naging madali ang paglipat namin. Pero kinaya. Hindi pa rin madali hanggang sa ngayon. Pero kakayanin. Ang importante ay pamilya. Napanatag yung loob ko para sa kanila. Ang importante, ligtas sila. Ang importante, okay yung kalusugan nila. At higit sa lahat, ang importante, masaya sila kung nasaan sila. This is Isla Love, spread love, and good vibes. Amen. So, good morning. Saturday ngayon, walang trabaho. Plano sana talaga namin is gagala kami ngayon. Papakita namin sa inyo yung mga lugar dito na malalapit lang sa amin at mga murang lugar na halos wala kang gagastusin pag pumunta ka. Papakita namin sana sa inyo yung ganda ng mga places na pupuntahan namin. Sabi ko nga kay mami, mga 11, alis na kami. 12 na, naka-ready na si mami lahat. Ginawa niya na, mga bata ata ready na rin. Ready na rin daw yung mga bata. Nakabihis na. So, sasama kasi namin yung mga bata. Si Warren, si Tonton, sasama ko sana. Para, tamang ano lang, Saturday, tamang gala lang, tamang ano lang, for Sunday, habang weekend. Kaso, pagising ko, ayun, tingnan nyo naman yung weather. Ang init kanino. Umuulan, men. So, medyo malamig. Pero kanina daw sabi ni mami, mainit daw. Kukuha lang ako kape. So, hindi ko alam kung matutuloy pa kami or anong nangyayari. Ngayong araw, ipakuha akong coffee kay mami. Kakagising ko lang din. Tingnan natin kung matutuloy kami. Sana matuloy kami. Kaso, siguro mga pag nag 1 AM or pag nag 1 PM pa, wag na siguro. Kasi magagabi na, diba, mga bata. Kasi ang plano ko talaga, dalawang spots yung pupuntahan namin, dalawang lugar. Para makaligo sila Scarlett, makaligo ako. Pag tumila yung ulan, pag medyo naging maganda yung araw, uminit kahit papaano, kahit isang spot siguro puntahan namin. Tapos kain lang, konting ano. Ganito lang naman dito, men, yung mahalaga is, tawag dyan, yung mahalaga dito, hindi naman like, malaking pera. Pag gumala ka, pag naligo ka ng dagat, pag naligo ka ng ilog, hindi ka tulad sa Maynila na pag naligo kayo ng family mo, nagplano kayo ligo, medyo mahal. Kasi, you know, I've been doing that before. Ginagawa ko kasi dati yun, like, pag weekend or may mga long weekend, ayan, lagi na ako nagpaplano niyan na, mga bro, family ko, mga kaibigan ko, nag-aaya na ako over the weekend or kahit anong holiday, long weekend, nag-aaya na ako na punta tayo dyan. Kaso, yun nga, medyo masakit sa bulsa kasi ang mahal. Mag-NLEX ka pa, mag-renta ka pa ng van kung marami kayo, kung walang mga sasakyan, di ba? Tapos, pagkain pa, pamamalengke, NLEX, ang layo ng biyahe, traffic, magbabayad ka pa ng hotel kung saan kayo mag-check-in. Minsan may entrance pa, 'di ba? So sobrang
sobrang challenging pag nasa Manila ka, pag gusto mo mag-enjoy with your family and with your friends, pag gusto mo mag-chill, lalo na pag mga nature trip, 'di ba? Kahit nga pupunta ka lang aakyat ka lang ng bundok, punta ka ng ilog, 'di ba? Medyo malayo, depende kung nasang part ng Manila ka. Pero yun yung mga difference pag nasa Manila ka at pag nasa probinsya ka. Kahit anong probinsya naman, 'di ba? Siguro may ilog, may mga liguan naman talaga. Swerte lang talaga kami kasi may ilog dito, may mga ilog, may mga dagat, no? Ayun yung mga difference pag andito ka sa probinsya at nasa Maynila ka. When ikwento ko kasi yung difference pag nasa Maynila ka. Pag nasa Maynila ka, pag gusto mong gumala, gusto mong maligo, ang dami mong i-consider na gastos. Yun yung sabi ko, NLEX ka. Yes, Depende kung north ka or south, SLEX, NLEX. Oo. Tapos syempre magbabudget ka. Tapos sabi ko magbaban ka pa. Magbabayad ka pa ng accommodation. Oo, kailangan. Bibili ka pa ng pagkain para lulutuin nyo kung gusto nyo makatipid. Tapos traffic pa. Oo. Pagka-traffic pa kasi lahat ng tao sa Maynila sabay-sabay aalis, sabay-sabay din plano, especially long, diba? So, dami kayong gusto rin mag-chill. Madami tayong gusto rin mag-chill pag ganun. Yun nga, sobrang dami na i-consider, man. Lalo, tas pag-uwi, pagtapos ng gala, yun lang, traffic na naman kasi sabay na naman kayo uwi. So, yun yung mga cons pag nasa Maynila ka na gusto mong gawin yung mga gantong bagay. Like ilog, dagat, or mag-chill man lang kahit nga sa swimming pool, di ba? May entrance pa, ang mamahal per head. So, kung madami kayo, di ba? Ang dami mo dapat i-consider lagi. Ang dami mo dapat i-budget. Kaya minsan, pag gumagala kayo, pag uwi mo tayo na wala ka ng pera. Kasi ang gastos. Yun yung difference. May sasakyan ka lang, may panggas ka, may konting pagkain ka, baon, may pansit canton ka lang, may kanin ka lang, goods na, fights na, di ba? Tapos pag uwi mo, pagpunta mo, ang bilis lang, ilang minuto lang. Pag uwi mo, bilis lang din. Kaya makakapagpahinga ka agad, marami ka pang magagawa. Pag uwi mo, unlike sa Manila, grabe, di ba? Uwi kayo ng mga, siyempre, uwi na. Uwi kayo, sige, uwi na tayo alas 11, alas 12, tanghali. Tangina, makakauwi ka minsan, men, sa sobrang traffic. Alas 10 na lang gabi. Naalala ko talaga dati, grabe. Umuwi kami tanghali or hapon. Tangina, nakakauwi kami, men, mga... Alas 12. Alas 12 na ng madaling araw. Grabe, nakakapagod. Tapos next day may pasok ka pa. Parang kakabakasyon mo lang, pagod ka na agad. Yun lang yung difference pa. Pero sinasabi ko naman sa inyo na hindi naman lahat na na laging may pros dito sa probinsya. Wala dito na meron sa Maynila. Kaya okay lang din. Diba? Kung taga Maynila ka, okay lang. Kasi andyan yung trabaho diba? Andyan yung trabaho. Andyan yung future nyo, malay nyo, di ba? Pero kung, di ba, lahat naman siguro tayo, kung papapiliin tayo, mas gusto natin lahat probinsya. Depende lang talaga kung build ka para sa Manila na may okay ka na negosyo, may okay ka na trabaho, may sarili kayong lugar, may sarili kayong bahay, goods yan, di ba? Pero yung mga katulad namin na, alam mo yun, na sakto-sakto lang, mas pinili namin yung ganito kasi una, mas okay, mas mura yung life, diba? May isla lang, may kanin lang, may gulay dyan, okay na. Sa Manila, hindi naman natin pwedeng gawin yun. Ayun lang, yun lang yung short na kwento, Manila versus dito, or kahit anong city, compare sa isla, buhay sa probinsya. Nakakamiss din, syempre, diba? May mga mall, may mga gusto kang bilhin, ang bilis lang, may mga gusto kang gawin, ang bilis lang, lahat pero para sa akin parang ang sa Maynila ang pinakamasarap yung ang bilis mo lang mabili yung mga kailangan mo, yung mga gusto mo, hindi ka tulad dito, grabe, mag-aantay ka pa. Yun lang, kung may pera ka, yun yung pinakaano sa akin siguro, like tawag dyan, mga gamot, mga kailangan sa bahay, ang bilis lang. So yun lang men. Pero kung nasaan ka man, kung ano mang ginagawa mo, kung nasa Maynila ka, nasa probinsya ka, isa lang naman importante, di ba? Kung saan ka komportable, kung saan ka masaya, kung nasaan pamilya mo, kung nasaan ka panatag, di ba? Kung nasaan ka mas okay, dun ka.
Hindi ko naman sinasabi lahat kayo. Lahat tayo pumunta sa probinsya. Wag naman. Mag-aano tayo lahat dito. Siksik. Wag tayo magsiksikan dito. Pero yun nga, kung saan ka komportable, saan ka okay, dun ka. Diba? Hindi naman, lagi mo naman sinasabi, hindi naman para sa lahat yung gantong setup ng buhay. Yung iba talaga mas gusto sa city life, which is okay lang din. Ako din, for how many years, sabi ko rin sa sarili ko, okay na ako sa ganong setup. Okay na ako sa, ganun lang. Pero, wala eh. Sabi nga ng kaibigan ko, tinawag daw. Tinawag na ako ng isla eh. Tinawag na ako ng isla. Ayun lang, men. So, tingnan natin, men, kung matutuloy kayo mamaya. Kung hindi lang, bahay na lang kami. Kung anong pwedeng gawin, sige, G. May ano pa naman, Saturday ngayon, Sunday. So, may Sunday pa naman. Tingnan namin. Pero sabi ko nga, kung maging okay lang to konti, kahit isang spot na lang yung puntahan namin, mapakita lang namin sa inyo. Tapos, yun. Idugtong na lang natin yung Saturday, Sunday sa next na video na gagawin natin. Alright, peace out, yo! So kahit medyo umuulan, sinubukan pa rin naming umalis. Kaso, buti na lang banda dito, medyo tumila na yung ulan at pinagbigyan tayo makapunta dito sa lugar na to. So ito yung napili ko kasi ito yung pinakamalapit at ito yung pinaka-safety para sa mga bata. Yung kwenta. Grabe, ngayon na lang ulit ako nakapasok dito. Ang tao. Dito yung pura niyo yan? I could never settle down too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them. Yeah, man. So, solid ngayon dito sa resort na to. Sabihin mo kay Ate Angel, punta ka doon. Siguro may isang taon na rin. May, kailan huling punta natin dito? Isang taon na rin, no? Ayun, mga 1 year. Bago kami nakabalik ulit dito. Kasi laging puno dito, actually. Ayan. Marami na nagbago. Ito, meron na. May ganyan na, may ganito na. Dati wala pa. Sobrang, ano pa na yung mga, ano dito. Dati hindi pa mga room yan. Ngayon, mga room na. Careful, ha? Oti. Ayun. So, ngayon, swerte kami kasi wala masyadong tao dito. Kasi usually, lagi, madaming tao dito. So ngayon, wala masyadong tao. Walang tao, actually kami lang. So parang naka-private pool kami ngayon. Pero isipin nyo na naman, 50 peso entrance dito. Mga bata, 20. Ganito na yung experience nyo, men. Pool. Diba? Pool, tapos ganito pa yung paligid nyo. Maraming halaman. Tapos palibot kami ng bundok. Ayan, bundok. Ayan si Tonton. Ano lang, ako mga pala yun. Ayan, aeroplano. So malapit kasi ito sa airport, men. So, ganito kaganda dito, men. Tingnan nyo naman, 5 feet. Tapos ang laki ng pool, ang lawak. Tapos tingnan nyo naman, oh, ganda ng paligid. Yung mga ganito lang. Maganda man, imagine 50 peso, 20 peso entrance. May ganitong lugar ka na. Dito sa Siargao. Siguro, kasi dapat dagat kami or ilog, pero mas pinili ko dito kasi mas safe. Para sa mga bata. Kasi kasama namin si Scarlett pati si Sky. Para tamang ano lang. Tagal na rin namin hindi nakapunta dito.
Tikitis ko bayab siya ng grabe ka lang. Ah. Kung may mo sugo-sugoon. May bayabas daw kasi doon. Kunin daw nila yung bayabas. Ayan, Scarlett, nag-enjoy. Are you happy, baby? Happy? Swimming pool? Apo. Wait lang ha. Ligo na si daddy. Wait lang. So, yun. Ganun men, di ba? Ganun ka solid dito. Ayan, si Warren, si Angel, kasama namin. Okay lang men. Own private pool. Tapos, yun nga, sabi ko, di ba? Malapit tayo sa airport. So, yung drone kanina, inayos ko pa ng matagal. Kailangan mo kasi siyang parang i-allow para magamit mo siya dito kasi hindi ka makapagpalipad ng drone pag restricted zone kasi malapit to sa airport. So sa mga ganitong lugar may kailangan maingat ka rin magpalipad kasi syempre may mga aeroplano pero pag okay naman yung drone mo, pag medyo advanced yung drone mo, nadedetect ng drone na may aircraft passing by or may aircraft na paparating, so madedetect ng drone mo yun, malalaman niya. So baba ka or pababain mo na yung drone mo bago ka lumipad ulit. So yun lang men, sobrang ano lang pwesto na to, sobrang solid. Isang taon bago kami nakabalik dito. Ngayon na lang ulit. So enjoy lang natin men, so sawa na rin tayo kahit papaano sa dagat at ilog. So mas okay, pero syempre mas gusto natin yun, di ba, natural. Pero all good dito men kasi natural pa rin kahit may swimming pool, pero tingnan nyo naman yung lugar. Sobrang ganda ng lugar. I could never settle down too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old, all of the stories I've been told. Secret places hidden well are gone now as far as I can tell. All I know is I'm on my way to become a poor excuse of a better one. I've come to realize time goes by on its own. Wala, kaya namin mami yun. Dalo ni mami kanina, binaon. Tamang ano lang, chicken nuggets, may ano, burger, ulam burger. Yan lang yung ano eh. Pero kulang kasi yan para sa amin lahat. Sabi ko, bili kami ng pares. So doon sa may airport, bili kami pares. Tanongin natin mga to kung gusto nila ng pares. Gusto nyo yung pares, wa? Pares. Bili ako doon, airport. Ha? Sa airport, bili kami natin. Bili muna kayo. Bili kami ng pares. Bili na muna kami sa gitang pares, men. Ako rin kasi magpares. Panggaling tayo ng kalabaw. Ayan. Grabe, tumutulog. Sayang kumi, no? Kaya nga eh. Naka-open. Take out kuya, pares. 60 with rice. Tagwaya ay 50 lang. Upat. Ilan ba tayo? 5. Yeah, man. So, dito tayo, bili tayo ng pares, saglit. Pero wala kasi tayong cash. So, mag-withdraw tayo dito sa airport. Sabi ko sa inyo, di ba, malapit lang to sa airport. Yun naman. Parang airport. Eh, men, ganun lang, men. Ganun lang ka easy access dito. Yung gusto mong mag-chill, gusto mong magpahinga.
kasamang kaibigan, kasamang pamilya. Tamang ano lang, diba? Hindi mo kailangan gumastos na malaki. Ano lang, entrance doon 50 pares, 60 peso daw ang order, di ba? Solve. Mamaya makakauwi tayong masaya. Makakauwi tayo, putang na yung chinelas ko, dulas. Makakauwi tayo ng solid yung araw. Ito tayo sa airport. Yan, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman gano'ng kadami yung van. Mga van. Grabe yung van, men, no? Dami. So, sobrang dami ng van ngayon. So, ibig sabihin men, maraming turista na darating. And marami din pa uwi. Tingnan nyo naman. Marami rin pa uwi ngayon. Haba ng pila, papasok sa airport. Maliit lang kasi airport ng Siargao, men. Kaya tingnan nyo. Dito pa lang sa labas, may pila na. Nakay tayo dyan, men. Wala silang unable to dispense cash. Sarado rin yung BDO. Chip! Lain, ATM. Kamuran doa? Patay. Yun lang, men. Wala tayong ibang choice. May ibang choice, men. So, medyo may issue tayo ngayon. Wala tayong cash. Wala tayong kapera-pera. Ito yung pambayad. Hindi ko lang alam kung kakasya yung dala nating pera. Sige, gawa na natin paraan. Madami tayong barya. May barya ako dito sa bag, may barya ako doon sa kotse. So, pagkasyahin natin, men. So, yun. Tingnan nyo, yung isa sa challenge dito. Yun, isa sa challenge dito, men. Pag wala kang cash, gusto mo mag-withdraw, most of the time, sira yung mga ATM. Hindi sira, minsan offline. Kasi kailangan nga ng signal ng mga ATM na yan. So, yun yung issue. So, that's the first challenge pag andito ka sa isla. Grabe, ang daming tao. Diba kanina punong-puno na doon, tapos ngayon dito punong-puno pa rin. So, epic fail tayo sa pag-withdraw. Pero gawa natin ng paraan. Yun naman talaga dapat, diba? Pag may issue, pag may problema, pag may hindi kayang gawin, hindi natin kayang gawin, gawa lang paraan. Laging may paraan lahat. Ano mi? Nila offline lahat. Pila tanan ka? 400. Sana magkasya yung ano, sira ATM. Offline lahat eh. Sana magkasya. 1, 2, 3. Hoy, kulang ka. Yeah, thank you. Ay, man. So, pares. Natakot ako baka mga ano ko. Utas. Memories all I got, like an afterthought. What we felt and said, red wine in your bed, on the naked floor, behind that gated door, always so discreet. No, lagay sinilas, no. On 14 washback